ngayon lahat para sa ating palalang. Good afternoon, class. Okay. Bago magsipo ang lahat, maaari bang ipulot ang mga basura o mga kalat na nakikita nyo sa inyong mga upuan? Okay, bago tayo dumako sa ating bagong talakayin, naalala niyo pa ba ang ating talakayin ngayon noong nakaraan? Yes? Okay, very good. This is demand. So, sino nga ba ang nakakaalala pa ng demand? Okay? Tama. Ang demand ay tumutukoy sa consumer's desire or pangangailangan ng o ito ay pangangailangan, dami ng pangangailangan ng isang consumer. So, let's proceed to our new topic. Ito ay ang supply. So, familiar ba kayo sa supply or may idea? Okay. So, supply. May bang pakibasa ang supply? Yes? Okay, very good. Thank you. Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo. So, merong apat na types ng supply. Ito ay ang perfectong elasticong supply, hindi elasticong supply, at perfectong hindi supply. So, unahin natin ang perfectong supply. Ito ay ang sinasabi lang dito sa perfectong supply ay pag tumaas o bumaba ang presyo ay hindi nagbabago ang supply o walang katapusan na supply. So ngayon ay wala pang halimbawa ng gantong halimbawa ng perfectong supply. So pwede ang hangin o tubig. Ngunit maaaring mawala ang hangin kapag nagputol tayo ng mga puno. So pangalawa, elasticong supply. So ang sasabi lang dito ay elasticong supply ng ungulahan na ang supply ng serbisyo ay sensitibo pagbabago ng presyo. So kapag tumaas ang presyo, tataas din ang supply. So ano nga ba ang pwedeng halimbawa nito? Una ay ang agrikultura. Siyempre, kapag tumaas ang presyo, siyempre ang ating mga farmers or magsasaka ay siyempre magtatanim din sila ng marami kapang tumaas din ang supply. Naintindihan ba? Okay, very good. So number 3, hindi elasticong supply. So dito, ang hindi elasticong supply ay nanguhulugang na ang supply ng isang produkto o serbisyo ay hindi gaano sensitibo sa pagbabago ng presyo. So kapag tumaas ang presyo ay hindi gaano nagbabago ang supply. So ano nga ba ang pwedeng halimbawa dito? Una, mga pagkain, tubig, at mga gamot. So syempre, kapag tumaas ang presyo nito ay hindi pwedeng basta-basta natin itaas ang supply. So first, ang pagkain ay madaling masira kapag hindi ito nabenta. So, ayun. So last. So dito sa perfectong hindi elasticong supply ay kapag tumaas ang presyo or bumaba ay hindi nagbabago ang supply. So ano nga ba ang mga halimbawa nito? Una, mga tubig. Siyempre kapag tumaas ang presyo nito ay hindi nababawasan ng supply nito. Naintindihan ba ang ating talakay ngayong araw? Okay. Ngayon naman ay maglabas kayo ng malinis na kwaderno at magkakaroon kayo ng assignment. Okay? Makalabas na ba? Ngayon, magsaliksik kayo na patungkol sa reproductive health to. So, papasa yan bukas. Meron pa bang mga katanungan? Okay, wala na.
tayo lahat. Okay, that's for today. Goodbye.